unang hirit, ang saya-saya sa unang hirit. Mga kapuso, kasunod po ng Egypt, tatlong bansa na naman sa Middle East ang nakakaranas ng mga protesta kontra sa kanilang mga leader, ang Libya, Yemen at Bahrain. At sa gitna ng yan, may mga kababayang OFW na naman tayong naiipit. Sino na lang kaya ang mga ngalaga sa kanilang kapakanan? Responsibilidad pa ba sila ng Pilipinas o ng bansa kung saan na sila? Punto de vista ng batas ang tatanungin natin ngayon sa tulong ni Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa iyo, Lynn. Ito, may issue kasi ang dami talagang Pilipino na iipit ngayon. So, anong karapatan ng mga OFW na sa ibang bansa na may kaguluhan? Well, of course, para sa mga kababayan natin na nasa mga magugulong mga lugar na nanganganib, di ba? Ang kanilang ang safety nila. Masasabi siguro natin na ang pinakamalaking problema na dapat sagutin ay yung kanilang repatriation. Or yung paglilikas nila or yung pagbabalik sa Pilipinas. Kaya't sa ilalim ng batas po natin, nandyan dapat ang Department of Foreign Affairs at ang OWA, yung Overseas Workers Welfare Administration, na dapat tumulong sa ating mga OFW na makabalik, especially nga sa mga ganitong kaso, yung mga kaso ng war, epidemic, disaster, or calamity. Pero sino po ang gagastos sa mga ganitong mga sitwasyon? Alam ko yung gobyerno, bibigay na, di ba? A free flight na back to the Philippines. It's supposed to be a free flight. Especially nga kung ito yung mga kaso ng walang kasalanan ng OFW. Kung sila ay pinapauwi dahil kasalanan nila, syempre ibang pananagutan yun. Pero ang general rule kasi ngayon sa ilalim ng bagong batas natin, yung mga principal nila or yung mga agency na kumukuha sa kanila ang dapat managot pag sa mga kaso ng repatriation. Okay. But of course, mahirap naman, kunyari, nandun na sila abroad, tapos magtuturoan pa kung sino ba dapat magbayad, syempre hindi na nila gagawin pa yan, di ba? So actually, ang OWA, meron silang emergency repatriation fund na maaaring gamitin para sa mga sitwasyon na to without prejudice na i-reimburse sila ng mga agency na nag-recruit dito sa mga manggagawang to. Pero itong OWA fund na to, actually, nanggagaling sa $25 na membership dues na binabayaran ng mga OFW natin every 2 years. Pero maaaring din gamitin ng... So, paano ngayon yung mga undocumented? Of course, kung minsan, pag nagkakagulo na, hindi sila nag-check na sino mang documented, undocumented. But usually, kung undocumented ang workers, meron din silang kinukuhang pang ibang fund ng Department of Foreign Affairs, yung Assistance to Nationals Fund. Doon naman nila kukunin. Kasi, syempre, kung kukunin mo naman lahat dun sa fund ng documented OFWs na nagbabayad ng dues nila, sasabihin naman nila, mauubos naman yung pondo para sa amin. That's true. So, meron naman ibang pondo na pwedeng pagkuhaan. Tsaka sila nagbabayad. Kanila yun, in other words, di ba? So, ano mga responsibilidad ng ating mga embahada para sa mga OFW in times of distress? Well, para sa ating mga distressed OFWs na nagpupunta sa ating mga embahada, kasi syempre pag nagkagulo na, yun dapat. At dapat naman, yung mga embahada natin, ang una-una nilang pupuntahan, of course, dapat bigyan sila ng shelter, board, accommodation, gamot kung kinakailangan, mga beddings, and of course, counseling services, especially yung pag-traumatic yung mga experience nila, gano'n. At dapat ibigay ito whether OWA member or not, whether documented or not, dapat asikasuhin sila ng ating embahada. Pangalawa, dahil hindi naman basta-basta makakalis ang mga OFW na to nang walang tamang papeles, responsibilidad din ng ating mga embahada na tulungan sila to be able to get out. Of course, it's not as simple as getting an airline ticket and moving out of the country. Kailangan pa usually ng mga workers permit. Kailangan pa ng mga immigration exit clearance. So, embahada din dapat ang magne-negotiate with the employers para bigyan sila ng exit pass nila and with immigration authorities kung kailangan ito para sa magkaroon ng clearance. Pangatlo, of course, airport assistance kung sakaling magkaroon ng problema sa mga immigration officials. And of course, ang pinaka-importante, ang pagkuha ng ticket. Kung ng ticket, walang flight. Kasi, di ba, nagkakagulo na, hindi naman sila yung pupunta pa sa travel agency or sa airline counter para bumili ng ticket. Yung embahada usually ang gumagawa niyan. Kung hindi pa nanagutan ng agency, at tulad nga ng sabi natin, usually yung principal yung agency dapat ang magbabayad ng ticket. Yung OWA nga ang nag-a-advance. Pero kung hindi na rin nila mahanap yung ahensya, sila na rin ang magbabayad. Siyempre, minsan hugas kamay na yung mga yun. Pero panawagan nga natin sa mga kababayan natin, di ba? Kung hindi pa nagkakagulo, aalis pa lang kayo, rebisahin niyo po yung mga kontrata ninyo. Para klaro na yung mga provisions dyan,
malinaw kung ano ba talaga ang responsibilidad ng employer ninyo kung sakaling magkaroon ng emergency. Kasi kaya kung minsan humahaba yung proseso, ayaw silang tulungan ng employer to execute the necessary documentation. So, rebisahin ang kontrata habang wala pang problema. Kahit na sa ibang mga kontrata, dapat ganun. Although merong pamahalaan na dapat tumulong, alam natin na kung kulang din naman sa pondo at kung minsan tumatagal ang proseso dahil nga walang cooperation from the employer. So, para mapadali ang repatriation procedure, rebisahin. Isa pa, kung nag-issue na ang pamahalaan na bawal magpunta sa ibang bansa dahil medyo magulo or dahil walang protection binibigay sa overseas workers, wag na po tayong pumilit na magpunta pa. Halimbawa, ang Lebanon, di ba? May deployment ban since 2007, but despite that ban, ang dami pa rin nandun. Nagpupunta! Kaya nung nagkagulo, sinisisi ang pamahalaan natin, but yung instance na yon, sinong hahabulin nilang OFW, eh wala nga silang listahan. Kasi all of them are undocumented because there's supposedly no OFWs na dapat nandun. At your own risk na yun, when you leave the country at alam mo nang bawal, kung may nangyari sa'yo, hindi na cargo ng gobyerno natin yun. True. Dapat And lang. of course, ang huli nating request, yung pamahalaan natin, huwag nyo nang islash ang fund. Kasi kunwari 100 million pesos dapat na galing sa Presidential Social Fund, Discretionary Fund, binawas-bawas pa, halos kalahati lang ang napupunta na kalahati ng required sa batas na ilagay. So, huwag nyo nang islash kasi mas lalo na ngayon, kailangan ng mga bayani ng bayan natin That's ang true. tulong. Maraming salamat, Attorney Gabby Maraming salamat Concepcion. din, of course, anytime. All right, thank you very much. And good morning again to you guys, mga kapuso. Ito na po ang unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Libyan leader Muammar Gaddafi nanindigang hindi bababa sa pwesto sa kabila ng kaliwat kanang protesta laban sa kanya. Kaanak ng mga OFW